Hey everyone, and you're listening to the Sisterhood Podcast. Woo! Yes, thank you sa pa-sound effects. All right, we are here again, and I think today the topic is something na Very interesting sa interesting. mga tao, and Yes. makaka-relate sila dito kasi I think every day we have this kind of experience. Mhm, mhm. Every day, every second. Pagbaba pa lang nung bagong gising, huy! So, yes. Yung topic natin ngayon is about disappointments. And before tayo mag-dive into the topic and our experiences to that, pag-usapan muna natin what is a disappointment. Okay. So, according to the dictionary, disappointment is sadness or displeasure caused by the non-fulfillment of one's hope or expectations. Mhm. Okay, favorite word ko, expectations. All right. And before that, gusto ko lang mag-share ng isang famous Bible character Oh. na talaga namang na-experience niya po yung disappointments. Yeah, iba't ibang disappointments. Yeah, and according to my research, please correct me if I'm wrong, Wow. 13 years. 13 years na parang from yung promise na na-receive niya, which is the dream. 13 years yung kanyang hinintay para mangyari iyon. And ang tagal po nung kanyang paghihintay. So, we're talking about Joseph. So, sa mga familiar po dyan, si Joseph po ay ay anak ni Jacob. Yes. Yes. Isa sa mga anak ni Jacob. Tama naman. So, ayun. So, gusto ko lang i-share yung timeline ng buhay ni Joseph. Ano ba yung mga nangyari? Ano ba yung mga disappointments na kanyang pinagdaanan? So, una na makita natin sa Genesis 37, ito yung moment na Joseph tells his brothers about his dream and what was their reaction. Shocked. Shocked, and they hated And him. inis. Yes, they hated him. Imagine, no, your family, tapos ang ganda ng dreams, parang ikaw mismo excited ka about it, and then your family, your brothers, didn't Is like it. not. Yes. Isa na part ng kanyang buhay naman after that, sa Genesis 37 pa rin, binenta siya ng kanyang mga kapatid into slavery para lang mawala na siya, ganyan. Imagine that. Like, please don't do that to me, sis. Ang gagawin ko lang sa'yo, yung ginawa nilang una, itapon sa balon. Yeah, so, dalawa na yan. Like, ang bilis agad ng nagbigay ng promise sa panaginip, tapos dalawa agad na disappoint ka sa mga tao, sa paligid mga family. Next naman, pag nag-go down tayo sa Genesis 39, this is where Joseph was Potiphar's personal servant, and yung wife niya, sineduce si Joseph, like, tapos binaliktad siya. And I think that's the reason why he was ay napadala sa prison. Yeah. Okay, so after sa mga tao, then okay naman siguro siya yung pakikisama niya, then isiseduce ka, tapos ikaw pa yung babalik ta rin. Yes. Ikaw pa yung sabihin na may masamang ginawa. So, naka-disappoint talaga yun. Yeah. Asan na, Lord? Parang gano'n, mapapa-question ka na lang. I thought ito yung promise mo sa akin, pero hindi pa nangyayari. And then going down through more chapters, pagdating sa Genesis 40, Joseph met Pharaoh's baker and wine taster in the prison. So, and he interpreted their dream. So, both si wine taster and si baker ay nagkaroon ng dream, and ininterpret niya itong mga to. Then, yung kay wine taster, ang ganda nung dream niya, at nagkatotoo naman talaga both interpretation ni Joseph. And I think nag-promise na alalahanin niya daw si Joseph when he's in a good position, na alalahanin niya si Joseph, and anytime soon, siguro kasi 3 days lang, 'di ba? Sabi niya in 3 days, blah 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 blah. Pakibasa po sa Genesis 40. So, parang kung ako si Joseph, wow, eto na, malapit na. Maaalis na ako sa prison na to. Hindi na. Kaso, Yes. Kaso, ilang years pa ulit ang hinintay para maalala siya ulit nung wine taster. yes. So, Genesis 41, dito na si wine taster na narinig niya or nalaman niya may panaginip pala si Pharaoh. And doon niya naalala si Joseph na, uy, may isang tao sa prison nag-interpret ng dreams ko, and it happened. So, I think, doon na yung first step ng, hindi naman first step, parang
malapit na siya doon sa promise ng Panginoon. And then going through a few verses, Genesis 41 pa rin, he was assigned as a second in Mhm. command sa, so in short, mataas na position. So na-promote siya from being sa prison, na-promote siya as someone na merong say na sa May government. position, yes. Yep, all right. And then after that, he got reunited with his family. So medyo mahaba po yung story ni Joseph from, I think, chapter 37 hanggang chapter 41. Kung gusto niyo pong mas detailed na story ni Joseph, pakibasa na lang po. Yes, magandang basahin Yeah. po yan because it's a really good story with a lot of twists and turns Yes. and lessons. Actually, si Joseph is a good example for me na sa mga nangyari sa buhay niya. And natutuwa ako. Actually, I was reading a story about him na si Joseph daw ay walang spiritual leader. Walang nagga-guide sa kanya. The accountability partner, wala. But he still chose to live his life. Grabe, Obeying mag-isa ka. God. Imagine that. All those years, mag-isa ka. Yep. And the only thing nakausap mo or the only person nakausap mo is the Lord. Wow. Yeah. And yung walang magpupush kasi sa'yo na, uy, eto pa rin gawin mo yung mag-encourage. Walang mag-encourage sa kanya na kahit ganito yung nangyayari, huwag kang bibigay sa Panginoon, ganun, wala. Pero it was his choice talaga to Yes. obey the word of God. And pag-usapan po natin yung disappointment sa buhay ni Joseph, and of course, yung mga disappointments na in our own experience, i-share natin. So, unahin ko na po ikaw. So, my question for you is, how can you deal with disappointments? What is your share on that? Sa akin, sa konti, actually konti pa lang yan 30 years because I believe na yung mga mas nakaedad pa sa atin, syempre mas marami na silang experiences. But for Yeah. me, up until now, I have had a lot of share of disappointments sa buhay ko. And syempre, pagka meron kang mga plano sa buhay mo, and then nagkamali ka, ganyan, ng pagpili, nagkaroon tayo ng, anong tawag dito? Impatience, kaya hindi na nahintay yung yung timeline paraan, ni Lord, yes, yung yeah. paraan niya. Gumawa ng pinangunahan sariling daan. Ganun. Alam mo yung mga ganong times talaga sa buhay natin. And sa buhay ko din, there's a lot of times like that. Madami akong disappointments na nangyari sa buhay ko in my career, in my personal life. Madami. But then, may isa talagang lagi kong naaalala na verse. Yeah. Yung sa Ecclesiastes 3:11. Actually, yung buong Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 15. Yung A Time for Everything. Yun yung title niya Love sa NLT Yep. na book. A Time for Everything. Gustong-gusto ko yung sinabi doon na He makes all things beautiful in its time. Kaya, kapag may dumarating na mga ganong disappointment like si Joseph, somehow maring madi-disappoint siya, bakit ko pa kasi sinabi sa kanila. Yeah. Parang Totoo. kung ako yung nasa posisyon niya, parang maisip ko na lang, dapat di ko na pala shinare. So, kung shinare ko Kung man sa kinip ko na kanila, lang sa sa tatay ko na lang sana Tama. sinabi, Yeah. hindi na sa mga kapatid ko. So, parang hindi mo na kasi pwedeng ibalik yun yung mga nangyari na. So, sa akin din, marami ding nangyaring ganun sa buhay ko na hindi ko na pwedeng ibalik. Yeah. But then, how can we handle those situations? Kaya para sa akin, one thing na pwedeng gawin natin is yung be kind to yourself. Yes. Maging gentle ka rin sa sarili mo. Na you don't have to guilt trip yourself. Yung gano'n. Mag-self-pity ka na lang. Mag-self-pity Kasi ka na lang. sarili mo lang din yung kakampi mo at the end of the day. Kaya nga para sa akin kasi ganun yung way na ginawa ko to be able to cope up with my disappointments to myself. Na be kind to yourself. Isang natutunan ko or maaring na-realize ko lately ay yung the fact na yung conviction is from the Lord. Yes. But guilt
is not. Yeah, paulit-ulit mga po yan Yeah. sinasabi. Kasi pag kinonvict ka, it causes you to change, it causes you to be encouraged, 'di ba? Parang may nangyayari sa yung good. Good, yep. Pero pag na-guilt ka, nagkaroon ng guiltiness. Lalo kang parang kinakain ka lalo ng darkness, Oo. ng sadness. Yes. Parang, ay, dapat di ko ginawa yun. Gini-guilt trip ka eh. And it's not from the Lord. I believe it's Yes. from the enemy. Amen, Gusto niya amen. tayong pabagsakin. Gusto niyang pahinain niya ating pagtitiwala sa Lord. Yeah. And yun, be kind to yourself. Isa pa, siguro, ay you see yourself or you value yourself as the Lord values you. Yes. Look You are yourself in the mirror. the son of a king. Yes. Of the king. Yeah. Yun yung isang way na ginawa ko before. Yes. Tumingin sa salamin at kausapin mo yung sarili mo sa salamin. Daily affirmations. Daily affirmations. At may kilala tayong nag-daily Yeah, every day. affirmation. Every day. Pagkagising Grabe. talaga. Oo, It's- yung direct It's natin. a sight to see. But that's good actually. Yeah. That you take your time to reflect on yourself, on the things that happen sa'yo. And then you pronounce blessing. This day is Yeah. going to Speak be good. life. Speak Yeah. life. Yun. And yun, meron talagang mga times na nagkakamali. Yeah. But then, once we really understand who we are in front of the Lord, mas madaling makakope up I agree sa to that. Yeah. disappointments. So yun, para sa akin, that's how I handle disappointments. How Yeah. about you? So, gusto ko lang din po mag-agree doon sa sinabi mo na okay ka lang magkamali sa sarili. So, gusto ko encourage yung bawat isa na give yourself room or allow yourself to make mistake. Yes. Parang hindi ka perfect. Hindi tayo perfect na ay ganito kasi yung ginawa ng ibang tao, ganito kasi ganyan yung tinuro sa akin. So, pag ginawa ko yan at hindi nag-work, para kasing nakaka-down yan actually. Yes. May mga times na ganun yung ginawa ko na parang, ay ito kasi yung tinuro sa akin, ito rin gagawin ko. And then, hindi pala lagi na parehas. Kung ano yung what worked for others will not or might not may work for you. for you. Kasi iba-iba tayo ng QR code na ginawa ni Lord. Yep. Iba-iba, hindi tayo pare-parehas. So, may learning, matututo tayo sa experience ng iba, pero hindi lagi na susundin or laging parang parehas na parehas. Yes. Yep. So, for me, sa akin, how do I handle disappointment sa sarili ko is, ito talaga yung naging battle ko din in my last few years. Na nadi-disappoint ako sa sarili ko kasi gusto ko na lang din i-share is parang ilang years na akong nag-work tapos walang natitira sa akin. So, Ba't kumiyak? yes, nanginginig yung boses ko. Nanginginig siya kasi 2018 pa lang, parang 2018 ba? Basta 4th year college ako no. Nag-start na akong nag-working student tapos nag-manage ng business. Kala mo laki. Laki. Somehow. Pero ayun nga, kung ikaw po last time, you said na yung responsibility mo as yung pagsunod sa footsteps ng ating dad. Sa akin naman, kasi we share each other burdens naman, di ba po? So sa akin yung Uy, nanginginig. So sa akin po yung part na talaga yung breadwinner. Okay. So kaya yung So, ayan, naiyak na naman. Pasensya na po kayo. I-cut nyo na lang. I-forward nyo na lang. So, yung sumasahod ka tapos kumikita ka, may income ka, pero walang natitira is masaya ako kasi nakakatulong, nakaka-survive tayo. Pero at the same time, parang ako sa sarili ko, ito yung mga pangarap ko, ito yung gusto kong gawin. But at that time, impossible. Impossible. So, ang disappointment ko sa sarili ko kasi, like, naaalala ko noon, yung mga first few jobs ko is every month, talagang walang palya na umiiyak ako sa Panginoon every month. Lord, bayaran na ng tubig, kuryente, ganyan. Lord, anong kakainin namin, breakfast, lunch, dinner. Lord, anong ipapabaon ko sa mga kapatid ko. So, yun yung worry ko na lagi siyang nireklamo ko sa Panginoon.
Sabi ko, Lord, but what is this cycle? So, nadi-disappoint ako sa sarili ko kasi parang cycle siya at kung paano ko i-deal yung problema na yon is hindi nagbabago. Kasi dinidil ko siya na pag andyan na yung problema, talagang I want to be in control. I want to be able to provide yung kailangan meron pambayad na nakakalimutan ko is yung magtiwala sa Panginoon. Yes. So, mahabang panahon yung tinrain sa akin ng Panginoon. Kung si Joseph 13 years pa. Parang Meron din ilang pala. years, pero parang ang 18, tagal. o ganun, 2018 or something, or more pa. Basta, sa pagpatong ko yata ng 20, ayun po. So, yung disappointment sa sarili ko talaga is matagal kong na-realize. Actually, lately ko lang, nung November last year, 2023, na ikaw na rin po yung nagsabi. Kasi late mo po sinabi eh. Kasalanan ko pala. Char. na katulad nung sinabi mo po sa akin kanina before we shoot this film na look at other people's perspective. Baka yung perspective na nakikita mo is isa lang. Isang side. So, ang akin is, tumatak sa isip ko talaga is, yung sinabi mo po na, baka tinetest ka ni Lord, kasi tinanong ko kita bakit pa ulit-ulit nangyayari? Ito na naman, malalagpasan yung isang buwan, darating na naman yung bagong buwan. Tapos sabi mo po sa akin, baka kaya pa ulit-ulit nangyayari kasi meron si Lord na tinuturo sa'yo na hindi mo pa makuha. Yes. Hindi mo makuha kung ano yung lesson na yon. Tapos, nagbigay ka rin ng idea sa akin na baka tinatest ka ni Lord kung hanggang saan kaya mong mag-sacrifice for your family. Yes. Kung hanggang saan yung ibibigay mo sa pamilya mo ng buong buo sa puso mo nang walang sapa ng loob. Yes. Tapos parang dun umangat yung kaluluwa ko. Umangat tapos bumalik. Umangat tapos bumalik na. Oo nga no, kasi in myself, alam ko na nakatulong ako, pero meron akong feeling na ako sa sarili ko, gusto kong may matira din sa akin. Yes, kahit sino Na- naman. Na ako mismo in my control, I want to save something for myself. Pero nakalimutan ko na kung iniintindi ko kayo, pero yung mga kapatid ko, pero iintindihin ako ni Lord. Yes. Yun yung kalimutan ko na for a long time, yun yung ikinaka-disappoint ko sa sarili ko. Bakit pa ulit-ulit nangyari? Ano yung gusto mo pong ituro sa akin, Lord? Which is, na-realize ko na, okay, kung iintindihin ko yung mga kapatid ko, si Lord ang mag-iintindi sa akin. And after that, realization yung disappointment ko sa sarili ko na break, parang may glass na nabasag. Yes. So, yun yung turning point nung paulit-ulit na nangyayaring buwan-buwan. Nakapagod, ilang taon din yon na iniiyak ko sa Panginoon, pero na-break siya. So, yun po yung natutunan ko, yung disappointment sa sarili is wag tayong magstay and magtanong po tayo sa ibang tao actually. Kasi ako, wala pa sa kalingkingan yung mga experiences ko eh. So, maganda po talaga magtanong tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, mga taong may wisdom ng Panginoon, and Mga yung mga naka-experience na rin. Yes. So, yun yung how I dealt with that disappointment is I ask other people's opinion and naging open yung heart ko to listen to them kasi nga katulad ng sinasabi ko last year, like that 2023 was the year I released control of myself and lahat talaga ay sa Panginoon. So, naiyak mo. Tapatan mo po yun. Wag na. Char. So, ayan yung learning ko. Kaya habang binabasa ko si Joseph, ang tagal ko pong parang 1 week. Tapos, tinanong din kita kung ikaw actually nagbigay ng buhay ni Joseph kasi marami din siyang na-experience na disappointment. So, ayan po yung aking isang disappointment sa sarili. Yes, thank you, Lord. Thank you, God. That's a really good reflection. Yeah. And nagsisimula pa lang kasi yung adulting talaga Yeah. sa sa'yo. Adults. So, Ano yung tawag ni adulting. Dad? Yung sa parang lesson nagta-transition from adolescence to an adult. Yep. Mhm. So,
congratulate you. Yes. Kudos to Thank you you. talaga po kasi ikaw yung kasama ko sa bahay na Kung katulad sumik. ko. Madami din Char. naman. Hindi na may mga experience na at talagang babad din sa yung may relationship sa Panginoon, kaya blessing talaga na ikaw po yung ate at hindi ako. Huy. Kaya nga sabi ni Dad dati, 'di ba? Alam na alam ni Lord yung pagkakasunod natin. Kung bakit ganito yung pagkakasunod-sunod Yes, natin. Kasi sabi niya, hindi pwedeng maging panganay si Jed kasi very strong ang pagdating sa sense of responsibility of ang lakas ng sense of work, career, dun yung sense mo eh. Kapag Sabi niya, pag ikaw daw naging panganay, baka kawawa ang mga kapatid. which is nangyari din naman po before when you got out of the house, when si dad nag-remarry. Nangyari sa amin yun. Mm-mm. Nakita ko na naging gusto kong in control ako na ganito yung gawin ng mga kapatid ko, ganyan. Kasi ganito ako pinalaki. Yun yung isa sa mga natutunan ko. Si mama kasi strict sa akin. Dapat Oo. strict din ako sa kanila. Hindi, totoo talaga yun. Kung paano yung magulang mo binild up ka. At kung paano silang naging magulang sa'yo. Somehow yun kasi nakakopy natin na yun din yung nagagawa natin sa iba. So, alam talaga ni Lord kung paano pagsusunod-sunurin. Yes, Alam niya thank you, talaga Lord. lahat. Buti na lang. Dahil, yun nga, Buti na lang alam ni Lord. buti na lang. Alam ni Lord. Yeah. But then, ayun. So, marami talagang personal disappointments. Yeah, sa akin At personal. Yun nga, hindi naman pwedeng mag-work sa lahat yung ways na ginagawa natin. Parang sa iba yung ways nyo. Pero somehow, it can be similar talaga. So, next one is yung disappointment sa ibang tao. Kasi kanina pinag-usapan natin disappointment sa sarili and how we can cope up with it. But then, every day then, there's a lot of disappointment sa ibang Every day, tao. yeah. Even in circumstance. Yeah. Like, Iba, yan talaga, laging mayroong disappointments. yeah. So, para sa akin, pag nadi-disappoint ka sa ibang tao, kasi somehow, di ba, for example, ako, ina-expect ko na ang mga kapatid is magiging understanding sa circumstance mo na dapat sana sila yung unang makakaintindi sa'yo and all of that. But then, somehow, hindi. Di ba ganun tayo noon? Na tipong magkakapatid tayo pero hindi natin matutunang maintindihan pa yung isa't isa. Totoo. Na parang tayo yung unang nagiging judgmental sa bawat isa. Di ba? So, para sa akin, ito, habang tumatanda talaga. Nagkakaedad, habang nag-move on ang age at ang life, ang isa sa natututunan ko is to give that benefit of the doubt sa ibang tao or sa tao na yun na na-disappoint ka. Kasi, di ba, ang turo ng Bible is to love others as yourself. Yourself, yes. Diba? Mahalin mo sila. At yung isa, sabi niya sa Luke 6:31, do to others as you would like them to do to you. So, para sa akin, somehow pag na-disappoint ako sa binigay mo sa aking sagot or sa ginawa mo sa akin, maliban sa ina-expect ko, maisip ko na lang, maaring nandun siya sa time na nahirapan siya, meron siya pinagdadaanan. Napakalawak na. Baka mamaya, mayroong dalaw, kung babae man. Yes, hormonal changes, di ba? So, parang, para sa akin ganun, nandun na ako ngayon sa time na yun na maaring may pinagdadaanan siya. So, you understand. Yung intindihin mo rin siya. Kasi, kung ikaw naman yung nandun sa posisyon niya, na ikaw yung hindi nasa magandang kalagayan sa buhay mo, and then nakapagsabi ka or na-disappoint mo yung ibang tao, ang gusto ko kasing mangyari, maintindihan din nila ako. Yeah. So, I have to start from myself para makuha ko rin yun sa iba. Kasi yun yung turo ng Bible, di ba? Na do to others talaga. And tama yun, yung sinabi mo kanina, isang way yun na you get perspective. Yes. Like, for example, na-disappoint ako sa'yo and then kakausapin ko si Dad, ganito nangyari, ito yung ginawa namin, hindi kami nagkaintindihan, hindi ako naintindihan. And then, si Dad naman ngayon,
since wala ikaw sa usapan naming dalawa, ipapakita Kita niya niya. sa akin Mm-mm. yung nakikita niyang perspective from his side. Yeah. Sasabi niya, anak, huwag kang magalit sa mga kapatid mo kasi they love you. They just want to protect you. Ganon. So, legit yun. Ask other people's Yes. perspective. Yeah, hindi lahat ikaw Hindi lahat ng nakikita ng- mo kasi it's yun tama. na yun. Yes. Kasi somehow, nagkakaroon ka ng blurred vision Yeah. of what you see because of how you feel, because of your circumstances. Kaya somehow, yung understanding mo, diba, nagsha-shake, parang hindi ko maintindihan tong tao na to, hindi ito yung gusto kong matanggap from that person. Yes. So, you ask other people. Yun yung na- maganda doon. Yes, yun yung maganda doon. Kaya sa atin, sa akin, how to deal with that, ganun. Magtanong sa ibang tao, benefit of the doubt. Yeah. And at the same time, natutunan ko na rin to adjust my expectation. Yes. Matagal na to sinasabi actually ni Direk Nika, ating director. No na expectations. No expectations, no disappointments. But still, it's impossible na wala kang expectation. Yeah. Kasi laging may expectation ka eh. Lagi. Kasi you do something and then you expect something Na in will return. happen. Yeah. Although Or magbubunga yung ginawa mo. Oo, laging may expectation kasi sa Bible, 'di ba? Laging may promise kapag may process. All right, I like it. So, May laging may may mag-expect ka. Pag nag-promise si Lord, sabi niya, 'di ba? Expect it. Tanggapin mo, hintayin mo, darating yan. Yeah. So, somehow, natural talaga sa atin, mga tao, to expect. But then, you adjust it. Don't expect too much from someone na hindi niya pala kayang abutin yung expectation mo. Manage your expectations nga Yes. daw. Kaya, ayun, na parang to handle that is, isipin na lang natin na not everything that a person does or think will be perfect. Yeah. Kasi we're still on that process of perfection eh. So, kapag na-disappoint tayo sa ibang tao, we don't have to expect na perfect na siya. Yeah. Alam mo, yun yung nagiging kalayaan natin. Peace of mind. Peace of mind and freedom talaga, yung hindi mo kailangang magtanim ng sama ng loob. Alam mo, may freedom talaga yun. Yung wala kang kagalit, wala kang kainis. Na tipong, nagkaroon tayo ng misunderstanding. But then, na-realize ko, di ako pwedeng magtampo sa'yo. Parang diba sa atin magkakapatid? Ay, nako, May mga everyday. ganong days, diba, na minsan, pag nandoon ka sa hormonal change, Every ikaw pa month. naman ang pinakamadami. Yes, I agree. Hormonal seasons. Ang tagal, 2 weeks. Hindi nga lang eh. Basta, yun eh. So, parang, minsan good, minsan bad, minsan High ang blood. hirap kausapin, Kakagising mo lang, high blood agad. minsan, diba, may mga ganon. But then, ang iniisip ko na lang, baka may ginagawa siya, or may iniisip siya, or iba yung nararamdaman niya, or sometimes, ganun lang talaga yung mukha niya. All the time. Not sometimes. Yun na talaga yung facial expression mo lang. But you don't mean anything else. Yes. So, ganun. Para sa akin, ganun ko hinandle yung disappointment ko sa ibang tao. But, of course, I'm still not perfect on it. Sometimes, nagagalit pa din ako talaga. Minsan, naiinis ako. Minsan, nagbo-burst yung anger. Ganun. But, yun, binabago naman ni Lord araw-araw. Amen. Actually po is, yan yung isa sa mga hinahangaan ko sa'yo, di ba po last time, sabi ko, you're my role model. And yan yung ganyan mo pong personality na ang lawak ng understanding mo, na lagi mo pong, that's true. Oh my gosh, may nagre-react sa likod. Pero, sinasabi ko rin naman po sa'yo to behind the camera. So, wala po itong kaplastikan. Oo. So, ayan, role model kita pagdating sa pag-understand. Like, ang dami mo pong personality actually kailangan i-understand. Tatlo. Oo. Kaming tatlo, like, yung mga kapatid niya pong kami talaga as hindi kami pare-parehas. Like, Very napaka-diverse diverse. ng personality ng bawat isa. Siguro din pag dahil sa age natin, yung kung nasa ang
generation. ganyan. And yun din yung gusto kong makuha sa'yo, yung learning, hindi naman kukuhanin, pero role Gagayahin. model nga yan, gagayahin na mas lumawak yung understanding sa mga bagay-bagay sa mga tao. So, yung for me is, yung paano ko handle disappointments ko sa tao is, I still have my expectations, katulad nga po ng sinabi mo, but I manage my reaction if hindi na naabot yung expectation. Kasi, parang sa akin yung expectation is my standard. Yun yung standard ko eh. Hindi siya parang, hindi po ako katulad mo na super bait. Super kind. Actually, like, you are a very kind person. And ako naman kasi is, hindi. Then, yun nga, Ano lang, meron ka kasing standards na, ito yung ina-expect ko sa tao na to. So, kapag hindi naabot, hindi nila kasalanan yun. It's not their fault. It's not, hindi sa side nila yung dapat mag-adjust ko, hindi sa side ko. So, kung paano ako magre-react, kung paano ko tatanggapin yung reaction ng tao na yon, that's how I manage it. Again, hindi mag-a-adjust ang mundo for you. Ikaw dapat sa sarili mo yung mag-adjust sa binibigay ng mga tao, ng mga reactions nila. So, it's not, hindi ko pa siya ganun yung nahahasa, na parang yung, kung sa espada, yung talagang matalas na. Hindi pa siya ganun. Medyo mapurol pa somehow sa ibang parts. Pero, ganun ko now, ganun ko po hinahandle yung pag nade-disappoint ako sa mga tao. It's, hindi nila nabot yung expectation, pero hindi ko dapat sila i-judge. Hindi ko dapat sila na parang, hindi mo naabot. May ganun. Hindi dapat ganon. So, ako sa sarili ko, okay, itong tao na to, ito lang pala yung kaya, ito lang pala. So, iintindihin. Pero ang akin naman is, nagkaka-effect siya sa decision making ko. I-manage ko yung reaction ko sa mga disappointments ko sa mga tao. So, yun po yung sa akin. Yeah, magandang yan. Magandang way. Yung kung paano mo i-handle yung disappointment sa iba. Yeah. Reaction talaga. Doon tayo bumabagsak eh. Yes. Yeah. Tayo, hindi pa naman po tayo perfect. Like, kahit sa atin lang magkakapatid eh. So, minsan nag-burst talaga na hindi napigilan, nag-react ka agad eh. Kaya maganda talaga, ito talaga yung sabi ng Bible na think before you speak. Yung be slow to speak and be quick to listen. To listen, yep. Mag-listen ka muna, intindihin mo muna, i-process mo muna before you speak. Kasi pagka nag-react ka agad, somehow, hindi mo na pwede bawiin. Hindi na. Parang, hindi na siya pwedeng i-rewind. Rewind pa din. But hindi mo na siya pwedeng bawiin eh. Hindi na talaga eh. Parang, nasaktan may mo na sense yung ka tao. Na parang, kumbaga, yung konsensya na lang. Yun na lang. Konsensya na. Pero hindi na siya mababago. Yeah. And also, there was a disappointment sa circumstances. For me, circumstances mangyari sa buhay natin na sinasabi mo ang hindi naman ikaw may control. Yes. Yung tipong kahit anong gawin mong pagdidesisyon, kahit anong gawin mong control, hindi siya mababago eh. Nangyari siya dahil sa desisyon ng ibang tao, dahil sa ibang circumstance. So, para sa akin, lagi ko na lang iniisip yung sinasabi din lagi ni Dad. Alright. Everything, yung Romans 8:28. Yeah. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Kasi hindi naman pinramis ng Lord na everything will be smooth sailing. Yeah. Kapag nagtiwala tayo sa Kanya. But yung promise niya is He will be there with us on the boat. Super sweet habang nga nandun eh. tayo. Oo, hindi niya tayo sweet, iiwan. grabe. Like, and He's going to be there in times na nadidisappoint tayo sa mga circumstances because of the choices of other people, because of the decisions of other people na nagkaroon ng impact kaya na iba yung circumstance mo. Yes. So, yun. Para sa akin, ganun na lang yung iniisip ko eh. Kasi wala kang magagawa dun.
Wala talaga. We It's cannot not change within it. your control na. Yeah. It's not within our control. Pero the fact na the Lord works sa behind, parang yung mga director natin, Yeah, oo. the Lord works behind the scenes. Yeah. Yung hindi natin nakikita. So, yung disappointment sa circumstances, it will happen, it will come, but then, yun, parang ganun din yun, how you manage your reaction. Yeah. May inis ka ba? Ano bang magagawa ng inis mo? Anong magagawa ng galit mo? Ng tampo mo? Ikaw lang naman ang masasaktan dun. So, para manatili yung peace, manatili yung ayos, gaan ng pakiramdam natin, para sa akin, is I keep my mind on the Lord. Yeah, Yung sabi yes. ng Bible, Focus diba? on the Yung Lord. fix your eyes on what is unseen kaysa yung mga bagay na nakikita mo. Kasi it will really disappoint you. I remember yung isang devotion natin. Family devotion natin. Okay. I forgot na yung kanyang verse ni Dad. Pero yung 3 points niya, focus on the word, Nakasulat not the yata world. sa Yes, nakasulat yun sa aking whiteboard. Kasi I want to see it every day. Yeah. Focus on the word and not the world. Focus on the Lord and not the load. Oh, and yeah. focus on the worth and not the work. Tatlo yun. Post nyo na yan. Kasi yung mga circumstance natin, world yan. Somehow you cannot control that. Yung mga nangyayari sa buhay natin, load yan, bigat. And you cannot control that. And sometimes it needs hard work. And you cannot control that. Kailangan talaga yung hard work. But then, dun ka ba magfo-focus sa mga bagay na hindi maganda, sa mga bagay na proseso lang pala? Or minsan sa mga bagay na hindi mo naman talaga kontrolado. So, to keep that peace of mind, to keep that faith in the Lord, enjoy sa buhay mo, and peace. Kahit nandun ka sa circumstances na nadi-disappoint ka, you fix your eyes on the Lord. Fix your eyes on the Word of God. Amen. And fix your eyes on the worth na ibibigay sa'yo ng pagiging pasensyoso mo, ng pagiging obedient mo sa Lord, waiting, diba? Yun eh. So yun, para sa akin, sa ngayon, ganun ko hinahandle yung mga disappointments ko sa mga circumstances ko. Kaya, nakangiti pa din ako. Although sometimes, syempre, malulungkot ka talaga. Makikita talaga. Diba? Sometimes, parang, Lord, Mapapa-question ka. Kasi dala nga ng emotion. Diba? Minsan, may down moments yung ating emotion na malungkot ka. Lalo pag dala ng hormones na nandun ka sa emotional era. Yung ang sensitive mo, parang very sensitive. Yun, nakarating talaga sa akin yung mga ganong moments na nalulungkot ako, naiiyak ako yung out of nowhere. Yes. Para kang nasa self-pity bigla. Nagyayari yun eh. But then, mag-i-stuck ka ba dun? Mag-stay ka ba dun? I like it. Yeah. Or, will you help yourself as well to get back up? Yeah. Kasi minsan may mga tao na doon na lang ako sa disappointment. Bahala na. Parang, hindi na ako tatayo. Yes. Parang nag-give up na. Gusto na lang magiging hotdog. Hotdog sa ref. Wow, social naka-ref. So, yun. For me, that's how I handled out those disappointments in circumstance. Okay. So, akin naman, for circumstance, katulad ng kay Joseph, I think si Joseph, ang thinking niya siguro at that time, the only way to move is forward. Yes. The only way is forward talaga. So, ako, natutunan ko na sa tanan ng, wow, ang OA. Ang tagal mo lang buhay. So, natutunan ko lang and ina-apply ko siya ngayon. And even before pa naman, parang for me, kapag nadidisappoint ako sa mga circumstances, hindi ako nagdudwell doon sa pangit na nangyari. Because I know na kapag hindi ako inalaw ni Lord sa work na to,
ibig sabihin hindi niya plano to for me. And the only way is forward. Yes, So, kaya exactly. minsan struggle ko po talaga sa mga interview or pag may nagtanong sa akin, what's your biggest disappointment? What's your, yung biggest, memorable, wala po talaga akong masagot. Wala akong maisip na, meron ba? Meron bang biggest? Kaya nga po yung tanong natin, yung nag-uusap tayo about this topic, unang sabi ko, what's the biggest? Kaya lang sabi ko, meron ba akong masasagot? Wala. Kasi, hindi ko siya pinagtutuunan ng pansin. Mismo, ang ginagawa ko is, hindi ko pinagtutuunan ng pansin yung pangit na nangyari, yung na-disappoint ako. Ang pinagtutuunan ko is, ano yung lesson na makukuha ko doon. Mas ganun ako. Kunyari, katulad nga nung iniiyak-iyak ko kanina. Na-disappoint ako sa sarili ko. May disappointment sa akin kahit sa circumstance kasi okay naman tayo, lahat naman tayo nagsuserve sa Panginoon, pero why do we have to experience this mga struggles and ganyan? So, dinidil ko siya is, yung lesson, ano ba yung tinuturo sa akin ni Lord? Katulad nga nun, how much or hanggang saan yung kaya mo mag-sacrifice for your family, hanggang saan mo kaya ipakita yung pagmamahal mo sa kanila, yung pag-care, pag-understand. So, yun yung lesson na kinuha ko, imbes na yung kinuha ko is yung pangit na nangyari. So, ganun ko dinidil yung circumstance. Kaya hindi talaga nare-remain sa utak ko yung sitwasyon, Oo, ang nare-remain yung yung lesson. lesson, which is, I think, tinuro na rin ng parents natin. And ako, over time, nung nagkaisip na ako, ganyan, may sarili na akong mga desisyon, pag-iisip, ganun ko na din siya iniisip. Pag nag-dwell kasi ako doon, katulad po nung naghahanap ako ng work, di ba po, ang daming kong interview, everyday may interview, umaga, tanghali, gabi, tapos, okay na, sabihin ko, Lord, eto na to, na-interview, eto, gusto ko na to, Lord. Tapos biglang, email mamaya, sorry, we will not move forward with your application because okay. Apply sa iba, ganun lang. Madidisappoint ako siguro at that moment, parang 5 minutes, 10 minutes, ganyan. Pero move forward. Tapos, yung isa pang ano po, naalala ko lang bigla, na-disappoint, yung nawala na yung long-term student ko sa ESL. Di ba po, whole day Yeah, yun, si na Joy. parang, Tahimik ka doon, buong araw. yes, buong araw tahimik tulog ako, di talaga ako umiimik. Kasi I was sad and wala, parang wala na. Kasi unang sa lahat, gusto ko yung mga batang yun. And then, wala akong other income. Nawala. So, nalungkot talaga ako. Pero pag hindi siya nag-i-stay talaga sa akin, na pag tinanong ako, hindi ko na maalala yung mismong sitwasyon. Ang naalala ko, ang nakuha kong lesson doon is, tinanggal ni Lord yung isa pero may pinalit siyang isa kasi alam kung hindi niya ako papabayaan. So yun yung paano ko i-deal yung mga disappointments and yung mga pangit na nangyayari sa buhay ko is the only way to move is forward. Grabe, magandang ano yan, magandang way para to deal with that. Kasi, totoo nga naman, anong gusto mo? Doon ka na lang stuck sa disappointment or move forward. Kaya nga, Yes. Ma'am, I think that is the exact reason bakit nandyan ka kung nasaan ka ngayon sa trabaho mo. Kasi kapag nag-dwell tayo sa nag-fail ako, ang dami ko nang pinasang interview, kalat na yung resume ko sa buong mundo. Totoo. Sa lahat ng agency. Tapos hindi ka naman napapasok doon, 'di ba? Kung magdo-dwell ka kasi doon, magi-give up ka na. Kasi sa sobrang dami na in-applyan mo, Super dami. magi-give up ka. Pero dahil the only way to deal with this is move forward, kaya ngayon, nandyan ka ngayon sa lugar mo, in your work. Nahanap mo yung employer kung saan aalagaan ka. Yung diba? mahal ka talaga, na-appreciate ka, ganyan. Kaya yun, magandang ano yan. Magandang way Yes. to deal with these Thank you. circumstances. Thank you sa Lord din. Kasi, lagi nga po natin sinasabi na super sweet ng Panginoon, super, yung pagmamahal niya, alam mo yung feeling na para kang naka-LDR kasi walang physical, pero ramdam mo yung love ng Panginoon. And ako, nakita ko sa pamilya natin, sa experience natin na personal is, naiiyak na naman ako. Ang arte, ano ba, meron ba ako? So, hindi kasi na-express ng words Yes, kung exactly. gaano yung pagmamahal, yung sweet. Talagang maintindihan lang Kailangan tayo ng mong mga tao ma-experience. kapag
na-experience mo yung sweetness, yung love ng Panginoon. And I think, throughout these disappointments, mga pangat na nangyayari is, at the end of the day, ikaw at ang Panginoon lang ang magkakampi. Yes. Hindi ka iiwan ng Panginoon. So, yan yung mga lessons ko in my disappointments. So good. This topic is so good. So good, Ang tagal yes. natin yung topic na Yeah. But Napaiyak-iyak sobrang enjoy. Sobrang saya. Yeah. Share talaga. Mm-mm. At yun, sa tingin ko, dito na natin i-end ang ating Yes. podcast for this day. At grabe, ang dami pa pong pwedeng I-share. sabihin. Yes. Mhm. But then, kayo na po yun. Ano na ang tawag dito? Learn it Wow. from your experience naman. Yes. How you can deal with your disappointment. Yeah. Mhm. And I believe na marami rin kayong marirealize Mm. na ways ninyo. At kung meron kayong mga ways na kung paano nyo dinil yung disappointment that you would like to share, grabe, please do Yes. so. Comment down We would like to hear about it. sa ating pong mga comment section on Spotify, on Facebook, 'di ba? If you want to share some things na ginawa ninyo, Mm-mm. deal with those disappointments. Kasi we have other people na makikita nila yun, ganito pala, pwede palang gawin. Like, perspective again. Perspective. On your perspective, how you dealt with disappointment sa inyong buhay. Mm-mm. And pag binasa natin yon For sure, meron at hindi meron. namin nakita yung side nyo na yun. Yes. And wow, it can help a lot of people. So, I think that's it Mm. para sa ating podcast and we hope na makinig ulit. Makasama ulit namin kayo. Kung sana kayo mabore, Yes, sa atin pong mga allow next us to be your white episodes. noise background. Yes. And so, thank you so much po sa lahat ng mga nakikinig palagi. Thriving through life's challenges. One story at a time. See ya. Bye!